Yay! Yan. Kamusta kayong lahat? So, kailan ba ako last nag-video? Siguro 2 days ago. Yan, kaka-out ko lang sa duty. Nandito ako sa simbahan ng Cuenca. Bale, likod lang to nung hospital na pinagtatrabahuan ko. Martin Marasigan District Hospital. Yun, thank you nga pala sa naka-duty ko today. Duty ako sa laboratory. Kasama ko si Ma'am Edna. Hello, Ma'am Edna. And hello din kay Ma'am Weng. Ma'am Weng. And kanina kasama ko si Ma'am Darlene. Hello, Ma'am Darlene. Yan, night siya ngayon. And yun, happy birthday nga pala kay Ninang Malu. Happy birthday po. Yan. More birthdays to come. And thank you for everything, Ninang. Sana po ay i-bless pa kayo ni Lord ng napakadami at napakahaba pang years to celebrate with Ninong, Tito, and together with your family and friends po. And syempre kami po, nakasama niyo po sa Martin Marasigan. Thank you po pala for the food. Yan, happy birthday din kay Ma'am, pangalan nito, yung nasa PhilHealth. Hindi naman Catalina Carolina ata. Yon, nabasa ko lang sa cake. Yan, happy birthday din po. So, for today's video, I'm gonna share some lessons that I learned from my past relationship. O, di ka? Yung mga aral ng pag-ibig. Yun. Ito na naman. Titingala na naman ako sa puno ng akasya. Yan. Ang ganda kasi ng view dito. Tsaka, relaxing talaga dito sa Cuenca. Especially dun sa front na simbahan. O, dito pala kinasal yung pinsan ko, si Marikit. Yan, si Marikit. Dito siya kinasal sa simbahan ng Cuenca. Yun, so start na tayo. Una, paano ba ako nag-move on? Hindi, kwento ko muna pala yung lesson na natutunan ko sa past relationship na pagdaanan ko. Nung sa first, kay Leslie, parang puppy love lang naman yun. Parang kilig-kiligan via chat, gano'n. Pero yun, tulad nga nasabi ko, hindi naman talaga kami nag-meet. Parang nakatext ko lang siya dahil dun sa clan, kung familiar kayo dun sa clan, yung GNG, MPM, yan. Parang laro-laro lang una, kasi high school days pa yun. And then yung padalawa kay Liza, nag-break kami noon dahil nag-reply si Lola ng Huyu. Dapat meet up namin that time. And birthday ko pa ha. Yan, dapat magpipiknik kami noon. Mag-grocery muna sa hypermarket. And then hindi nga natuloy dahil nga dun sa reply ng Lola. Yun, ang natutunan ko parang though medyo immature yung relationship na meron kami before. Kasi nga parang nag-uumpisa pa lang, napasukan yung mga ganon. Wala akong masabi. Yun, dun tayo sa sa patatlo. Sino kang patatlo? Nung college. Nung college na. Nung si ay nakipag-break din sa boyfriend niya, then naging kami. Tapos nag-break naman dahil nagselos din sa kaibigan ko. Yan. Ayoko na mag-drop ng name. Ayoko na. Kasi na-mention ko na before. Yan, baka kasi magkaroon pa ng issue. Natutunan ko noon, kailangan mahal mo talaga yung tao. Mahal mo talaga yung tao na jojowain mo. Walang pangit ng term, jojowain. Basta if you love someone na i-girlfriend mo or i-boyfriend mo, kailangan buo yung loob mo. Kailangan sigurado ka dun sa feeling na nararamdaman mo. Para hindi nasasayang yung effort, hindi nasasayang yung inopen yung na relationship. Yan, yung natutunan ko sa kanya. And wag yung pabigla-bigla. Kailangan pinag-iisipan talaga kapag papasok sa relasyon. Kasi masasayang lang kung parang napilitan ka lang or parang hindi talaga buo yung decision mo. Then next, sino pa ga? Yun, working student ako kay tago natin sa alias na medtech. Yan, medtech ng Lyceum. Eto, dito talaga ako na-challenge sa kanya. Though, co-worker ko siya sa Jollibee. Naging mahirap. Hindi.
sinabi ko rin naman sa kanya na pahirapan niya ako ng panliligaw kasi gusto ko yung pinaghihirapan ko, yun talaga yung tumatagal. Sabi ko sa kanya, huwag niya agad akong sagutin. Kailangan pahirapan niya ako sa panliligaw kasi alam ko at naniniwala ako na kapag pinaghirapan mo talaga, yun talaga yung mga tatagal. Even sa mga bagay na pinaghirapan nating pag-ipunan, kapag nabili natin, alam natin na galing to sa hirap, yun talaga yung tumatagal at yun talaga yung pinagpapahalagahan natin. Parang sa relasyon lang din, kumbaga kapag dugo at pawis yung binigay mong effort para sa babaeng to, kumbaga alam mo sa sarili mo na iingatan mo yung relasyon na yon, alam mo sa sarili mo na pangmatagalan yon. Ang dami kong realization, parang dun talaga nag-start yung pagiging matured pagdating sa relationship. Kasi nga parang matured na yung thinking niya. And ang dami ko rin natutunan sa kanya, though galing siya sa yung masaklap yung pinagdaanan niya dun sa past boyfriend niya, na syempre hindi ko na ikukwento, it's part of her privacy na din. Nirespeto ko kung ano yung estado ng puso niya that time, pero ako sinuguro ko talaga na tapos na sila bago ako pumasok dun sa babaeng yun. Kasi nga, ayoko naman na maging part pa ako ng gulo, or ayoko maging part pa ako ng kung bakit sila magkakagulo. Pero kinalaro naman niya sa akin na wala na talaga sila. Yun, nanligaw ako, parang effort, pero parang on and off din yung panliligaw ko kasi nga, ang hirap maging working student. Parang nababawasan na nga rin yung time para sa sarili mo, parang nawawalan nga rin ng time para talaga makapanligaw ng ayos. Though, nakaka-chat, nakaka-text, yun. And nakakasama pa sa work niya. Tapos, natutunan ko din na kapag mahal mo talaga yung tao, kahit gaano pa kasakit yung sabihin niya o yung pagdaanan niyo, siya pa rin yung pipiliin mo. Yung parang, oo, ilang beses ako umiyak doon, ilang beses ko siya iniyakan, na parang dumating yung point na tinatanga ko na yung sarili ko. Sabi ko, ang tanga-tanga mo, bakit pinagsisiksikan mo yung sarili mo sa kanya, ang dami-dami naman siyang iba, na parang ewan ko, mahal ko kumbaga kapag kahit gaano pa kasakit yung nararamdaman mo, or gaano pa kasakit yung mga challenges na dumating sa buhay mo, pag mahal mo talaga yung tao, sa kanya ka pa rin talaga mag-i-stay. O siguro, that's the meaning of true love talaga, na parang, let's say, sa mag-asawa, parang syempre, normal naman sa mag-asawa na darating talaga yung mag-aaway kayo, darating yung point na parang ayaw niyo na sa isa't isa, magkakasawaan kayo, pero in the end talaga, siya pa rin yung pipiliin mo. And that's true love for me. Na parang dumating man sa point na wasak ka, dumating man sa point na parang ayaw mo na, sawa ka na, sukong-suko ka na sa ugali niya, sa personality niya, sa mga pinagsasasabi niya, sa mga problema dumating sa inyo, pero in the end, bakit siya pa rin yung pipiliin mo? Kahit nasaktan ka na, kahit umiyak ka na, kahit parang sinabi mo na sarili mo na tama na, pero in the end, siya pa rin yung pipiliin mo. I guess, and that's the meaning of true love. And yung love talaga napaka-powerful kapag talaga nangibabaw yung pagmamahal kesa dun sa galit. Yun, lalabas talaga yun. And yun, natutunan ko rin na mahalaga yung good communication. Mahalaga na kapag nag-away kayo, kailangan pinag-uusapan nyo yung bagay na yun. Kailangan talaga meron kayong maayos na komunikasyon at oras talaga. Number 1, oras. Kasi yung time yung naging problema din sa amin. Lalo na nung napalayo siya nung nag-work siya sa ibang bansa. Time talaga yung naging problema. Aminado naman ako na parang naging workaholic ako. Parang mas naging active ako dun sa NFC Single, sa CYA, sa lingkod, family gatherings, traveling, ganyan. Parang nagkulang din ako sa time. Pero pinaunawa at piniintindi ko naman sa kanya. And ganun din siya. Inintindi ko siya. Parang
okay, ganito yung sitwasyon niya dun sa ibang bansa, nag-a-adjust siya, yan. Yun, mahalaga yung respeto talaga. So yun, ilan lang yun sa mga natutunan ko. And paano nga ba ako mag-move on? Nag-move on ako, parang tinry ko na i-let go lahat ng mga bagay, lahat ng communication na meron kami, lahat ng bagay na makakapagpaalala sa akin sa kanya. Parang iniwasan ko, parang nilet go ko, inalis ko, even yung mga pictures, dinilit ko. Pero hindi eh. Hindi, marupok talaga, marupok. Parang konting chat lang niya, konting reply lang niya, babalik at babalik pa rin talaga yun daw. Ewan ko kung bakit. Oh, yun. Oh, na-open ko naman to sa mga kaibigan ko. Yan, alam niya ng mga kaibigan ko. And alam din niya ng mga kabrothers ko. Yan. And yun, parang hoping pa rin and still praying pa rin dun sa sinasabi nila na, anong tawag nila doon? Powerful prayer ba yon? Na ang dasal ay ganito: Lord, kung siya po ay para sa akin, thank you. Pero kung siya po ay hindi para sa akin, alisin niyo na po siya sa buhay ko. And yun, patuloy ko pa rin siyang pinagdarasal. And yung relationship na papasukin ko for the future and soon talaga, na darating kasi yung time na kailangan mag-commit tayo, kailangan talagang maging loyal and faithful tayo dun sa makapangasawa natin soon. Kasi ako, naniniwala ako sa sarili ko ay nakikita ko yung sarili ko na for marriage talaga ako, na magiging father ako, na mga magiging anak ko, magiging asawa ako, magiging mabuting asawa ako para doon sa babaeng makakasama ko ng habang buhay. Kinikilig, excited. Yun, basta yun lang. Sana may natutunan kayo, and gusto ko pa sana mag-share ng madami, medyo hahaba to, hayaan nyo sa banda-bandariyan. Okay? Thank you for listening. Thank you for watching. Salamat sa mga patuloy na nanonood. Salamat sa mga nagpapa-shoutout. Hayaan nyo po. Gagawa po ako ng content para pasalamatan po kayo. And also please watch my videos. Lahat po ng uploaded sa Facebook, nasa YouTube din po yan. Ayan. Thank you po. Thank you. Bye.